Yo mga tropa, may napansin ba kayo sa laro ng Lakers? Diyos ko, kung may nakita akong bumabagabag, yun ay ang defense. At hindi lang ako ang nabaliw mga pre, si JJ Redick na high blood na yata. Kaya mga idol, humanda kayo, tatalakayin natin ang video na ito na nagpapakita kung bakit ang effort daw ni Luka Doncic sa depensa ay parang grade 7 na inutusan lang bumili sa tindahan. Hindi makuha sa isang tingin mga pre. Tignan nyo to, first quarter pa lang at ang score pa nga ay 7-7. Mainit pa sa play na to si Luka, parang naglasada shopping lang, naghahanap ng item pero hindi niya alam kung nasaan. Una, nawala sa track si Harrison Barnes, walang tao, tapos bigla siya magre-recover na parang may nahuling kabit. May pa-jump contest pa pero huli na ang lahat, talo pa sa takbuhan. Kahit na-miss ni Barnes yung shot, swerte lang yun mga bro, ang laki na ng space na ibinigay. Parang sinabi niya, sige, tira lang kaibigan, libre, basic, di ba? Dapat walang ganyang butas sa NBA. Okay, next sa play na to, nag-miss si Luka ng 3. Sige, okay lang yun, pero ang sunod, yan ang masakit sa mata. Dapat, syempre, babalik siya at ididepensa si Stephen Castle. Pero mga pre, tignan nyo ang takbo niya, parang nagja-jogging sa park habang nagsiselfie. Ang tawag dyan, half-ass defense. Ayan, dahil dyan si Castle, isang malaking unwan ang nakuha. Parang nag-shoutout si Castle, salamat sa pre-pass idol. Dyan mo makikita na pag nawala ang offensive momentum niya, minsan nadadamay pati ang effort sa depensa. Meron pa mga pre, ghost screen naman ang tema rito. Si De'Aaron Fox gumawa ng ghost screen. Yung kunwari lang mag-i-screen pero si Luka inasahan niya yung totoong screen kaya binigyan siya ni Fox ng espasyo na parang highway. Ayan, lusot, tuloy-tuloy, hindi na naka-recover si Luka. Masyadong mabagal ang reaction time mga bro. Sa NBA, bawal ang slow-mo moment. Tapos tignan nyo pa tong transition defense na to. Nag-turnover si Luka, okay lang yun, nangyayari. Pero si Hayes at si Luka, tignan nyo naman, parang naglalakad lang habang nag-sprint yung mga kalaban. Si Spurs, nag-sprint, sila Luka, parang naghanap lang ng upuan, walang effort mga tropa, walang sense of urgency. Yan ang tinatawag na inexcusable. Kaya ang tanong talaga dito, effort ba? Sabi nga sa video, si Luka sobrang focus at energetic pagdating sa offense, pero sa defense, parang nag-break na sa kanyang yung girlfriend niya. Ang lungkot. Tignan nyo pa tong play na to kay Devin Vassell. Shooter si Vassell mga pre, alam mo yan, pero bakit siya go under sa screen? Yun bang plano ni coach? Kung oo, mali yun. Kung hindi naman, disobedient si Luka. Either way, mali. Nako, kaya sigurado sa sideline si JJ Redick gusto na magbato ng clipboard sa inis. Pero wag nating ibato lahat kay Luka. Sabi rin sa video, hindi lang siya. Maraming players sa squad nilang ganito ang effort. Ang laking problema sa team defense, walang help side. Yung dapat may sumasalo pag may na-drive, wala. No-brainer drive yan sa kalaban. So mga kabasketball, ang tanong, ano bang solusyon dito? Kailangan bang sipain ni JJ Redick yung mga players para tumakbo? Kailangan bang mag-hire sila ng personal trainer para lang sa defense? O sadyang kulang lang talaga sa focus at diskarte? Sa tingin ko, lahat yan kailangan i-prioritize ang effort, lalo na sa transition at sa mga simple screen. Ayan, yan muna ang ating analysis sa depensa ni Luka. Kayo mga bro, ano solusyon nyo? I-comment nyo yan sa baba. Huwag kalimutan mag-like, subscribe. Peace out!